Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang plano ni Ennis, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So matapos nga pong manalo via 6-round technical knockout ng current unified IBF and WBA welterweight world champion Boots Ennis kontra sa former undefeated champion Imantas Estañones, ay ibinunyag nga po nito na ang gusto niyang sunod na makasagupa ay ang pinagmamalaking alaga ni Oscar De La Hoya sa Golden Boy Promotions na si Virgil Ortiz Jr. Kung titingnan po natin sa papel ay iisipin natin na match lang ang dalawang ito dahil may record si Ennis na 34 wins with 30 knockouts at walang talo, habang si Ortiz naman ay may 23 wins with 21 knockouts at walang talo. Kumbaga ay hindi natin maikakaila na pareho talagang knockout artist ang dalawang ito. Subalit ayon nga po mismo sa promoter ni Ennis sa Matchroom Boxing Promotions na si Eddie Hearn, ay ngayon pa lang daw ay sasabihin niya na sa lahat na isang napakalaking mismatch ni Ortiz para kay Ennis. Paliwanag nito na isang napakadaling laban lang daw para kay Ennis si Ortiz. Kasi bagamat may lakas ng kamao si Ortiz, ay hindi daw ito kasing teknikal at kasing talino ng kanyang alaga. Subalit kung gusto daw talaga ni De La Hoya na itapat ang bata niya kay Ennis ay wala daw itong problema sa kanya. Nang sa ganun umano ay magising sa realidad si De La Hoya dahil mukhang sabog na sabog daw ito palagi. Makikita daw natin na pag nagtuos ang dalawa ang pagkakaiba ng kanyang mga fighters kumpara sa mga hinahype lang ng Golden Boy Promotions ni De La Hoya. Bukod dyan ay gusto din po talaga ni Ennis makalaban si Terence Crawford. Subalit sa kasamaang palad nga po ay mukhang hindi na mangyayari ang bakbakan ng dalawa kailanman. Gawa ng sinabi na mismo ni Crawford na wala na daw siyang balak pang bumaba ng dibisyon. Sa kabilang banda naman mga idol ay kung atin nga pong matatandaan ay matapos manalo ni 4th Division World Champion Donnie Asnietes nitong nakalipas na linggo lamang via unanimous decision kontra kay Miller Alapormina, ay sinabi po nito sa kanyang interview na target niyang lumaban ulit sa isang world title fight ngayong taon kung saan posible daw itong ganapin sa 118-pound bantamweight division. Kung sakali man nga pong matuloy ito at naging kampiyon si Nietes sa bantamweight, ay malalagpasan niya na ang isa pa nating pambato na si 4 Division World Champion Nonito Donaire Jr. dahil magiging 5 Division World Champion na si Nietes. Pero ang matindi nga po dito ay makakagawa din ng record si Nietes bilang pinakamatandang bantamweight world champion sa buong kasaysayan ng boxing sa edad na 42 years old. Sa kasalukuyan po kasi ay si Nonito Donaire Jr. ang may record bilang pinakamatandang bantamweight champion. Nakuha niya ito sa edad na 38 years old noong talunin niya via knockout ang former WBC World Champion Nordine Oubaali 4 na taon pa lamang ang nakakalipas. Pero syempre hindi po ito magiging madaling hamon para kay Donnie Asnietes kasi matitibay po ang lahat ng kampiyon ngayon sa nasabing dibisyon at puro pa ito mga bagitong Japanese fighters. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.